Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Kontra Palaguton. Title, The Most Important Whistleblower, Representative Benny Abante. Sa pagdinig ng House of Representatives of the Philippines, iginiit ni Benny Abante na si Ramil Madriaga ay hindi perpekto, pero mahalagang testigo. Tinawag pa niyang most important whistleblower. Binigyan din na kahit may issue ang isang testigo, maaari pa rin itong makatulong sa paglalantad ng katotohanan basta dumaan sa masusing verifikasyon at due process. Wow naman! Most important whistleblower, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 4,900 ang nag-react, 4,700 ang tumatawa kay Benny Abante, 65 ang galit, 86 lang ang nag-like. Wala pang 1%, Congressman Abante, ang naniniwala sa iyo na pinaka most important whistleblower si Madriaga. Romel Rugas. The most important whistleblower are 18 ex-Marines and Master Sergeant Gutesa. I agree. Yan ang itinaya nila ang kanilang buhay. Kinabukasan, sakripisyo para lang ilahad ang katotohanan. Kaya lang, wala lang. Isinantabi. But never mind, there will always be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong. Kunting tiis na lang, mga brave 18 Marines and Master Sergeant Orly Gutesa. Pag upo ni BP Sara, mabibigyan ng halaga ang inyong mga sinumpaang salaysay. Lance Katakis, si Madriaga ay isang convicted kidnapper, kriminal, kaya nga siya nakakulong. Top 5 most criminal sa bansa at tao siya ni Dilima at Trililing na sinto-sinto na saksakan ng kasinungalingan. Tapos, gawin yung reliable witness. Ang tatalino ninyo. Nore Barsibal, pastor ka ba? Ang pagkakalam ko, hindi lang siya pastor, bishop. Kailan ba yun? Nung 19th Congress, kasagsagan ng hearing sa Quadcom, sa Tricom. Nako, yung mga nababasa kong post, mga Baptist na iinis sila o dinidison nila. May mga kaibigan akong Baptist sa Agusan del Sur. Nag-take sa akin yung isa, General, ibang Baptist yan, hindi namin kasama yan. Mayroon pang isang vlogger, Baptist ako, kailang kinagagalitan ko yung yung Abante na yan. Kasi ako, nung na-assign ako dito sa Mindanao, wala pa akong masyadong alam sa salita ng Diyos. Mga Baptist ang unang nagturo sa akin, salita ng Diyos. Kaya, saludo ako sa mga Baptist. Yung mga matitino, karamihang Baptist matitino, except lang, I don't know ano itong grupo ni Bishop Benny Abante. Bakit ganito ang kanilang bishop? Anyway, wala namang perfectong grupo. But ulitin ko, karamihang Baptist na nakilala ko, nakasama ko ay mga matitino. Ken Iko, galingan nyo muna ang script. Arsenio Gentapa, he is the most important blown whistle, hindi whistleblower, dictated individual and all. Yung, punta natin yung mayroong post ni Professor Malutikia na nabasa ko kanina. Ano ba yan? Yan, Another Madriaga lie. Isang kasinungalingan na naman ni Madriaga.
ito yung statement ni Madriaga. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amounts of 84 million and 4.8 million respectively were issued under my name. Yan ang statement ni Madriaga. Sabi ni Professor Tikia, I don't understand why the House of Representative Justice Committee never asked about the details of the checks. Look at the interns items with red ticks. Number 1, the check were dated 2023 under Marcos Jr. term. So, yun din naisip ko eh. Hindi naman si PRRD ang presidente nung inisyu itong check na ito. Ano ang influence ni PRRD sa DHUSD, yung Housing and Urban Settlement Development? Wala. Dahil hindi na siya presidente. Panahon ni Marcos itong 2023. Dapat, sana yung date ng check-in nila, 2020, from 2016 to 2022, mas kapanipaniwala kasi si PRRD pa ang presidente. Madiktahan niya ang mga agencies. Ito, wala nang kapangyarihan si PRRD nito. April 18, 2023. Palpak. Number 2. Check numbers are the same. Yung dalawang cheque, parehas lang ang number. Di kalukuhan. Number 4, red ink use. Never pa akong nakakita ng cheque na red except ito kay Madriaga. Bakit pula? So yung gumawa nito, hindi nagre-research ano ang patakaran sa pag-ano ng cheque. Who are the signatories of the checks? Ito, pwede mong kung i-dig deeper, tawagan mo lang sa land bank, tawagan mo sa DHUSD, sinong nag-issue nito, malalaman mo kung totoo. Kailang ito, puro sa kasinungalingan. And salamat kay Bishop Congressman Benny Abante dahil nakatagpo sila ng most important whistleblower. Good luck sa inyong pagharap sa impeachment trial kung sakali man. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Ano ni ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabag sa sin og nagtabag sa sin di palit ko atong busot na duro na kayo so salamat kayo sa
nagatag sa sin kay na isla na gyud akong atop. Tanan. Oh, di na ko muna kaya akong sinapulian nagbag-o. So salamat kayo. Salamat kayo.